Tanahon tani sa daw tani. Oh. Sabi na ba ay ako tayo. Napilitan siya umandar kasi binuhusan natin ng langis yung butas ng spark plug. Ngayon, ito yung pagkatapos nating naayos. Ito na yung naayos na natin. Subukan nating paandarin. Ayan, napaandar na natin. Pakinggan natin. Tapos na nating na ikabit yung bagong cylinder block. Kasama na yung piston ring at saka valve. Kaya ayan, okay na. Napaka-smooth na ng andar at saka wala nang ingay. Di tulad kanina na napaka-ingay. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito naayos. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Napakalaking tulong na po yan sa akin na isang small content creator. At ngayon, simulan na natin. Ang gagawin natin ngayon ay babaklasin lang muna natin itong buong cylinder head at saka itong kanyang cylinder bore para makita natin yung nangyari dito sa loob. At tinanggal ko na pala yung lahat ng bearings dito. Pasensya na kayo kung hindi ko napakita sa inyo. At tatanggalin ko lang lahat yung mga sakit dito sa kanyang fuel injector at saka mga sensor at yung sa kanyang BBA. Unahin ko lang itong kanyang throttle cable. Meron po itong dalawang tornilyo dito na 6mm. Ikikwento ko muna sa inyo kung ano yung nangyari dito sa kanyang motor. Ang sabi ng may-ari nitong motor ay habang tumatakbo itong kanyang motor ay bigla lang daw tumirik at ayaw nang umandar at namatay yung kanyang makina habang tumatakbo itong kanyang motor. At pagkatapos ay ayaw na niyang umandar at saka kahit anong gawin niya hindi niya mapaanda na yung kanyang motor. Malakas pa naman yung kuryente ng kanyang battery at nag-i-start pa naman yung kanyang motor, pero sabi niya ayaw na daw umandar kaya dinala niya sa atin, pinayos niya sa atin itong kanyang motor. Nang dumating dito itong motor ay tiningnan ko kung ano yung nangyari, bakit ayaw umandar. Pinabilhan ko ng bagong spark plug at saka spark plug cap kasi nakita ko na maluwag na yung kanyang spark plug cap. Tapos sinubukan ko, pinaandar ko siya, in-start ko pero ayaw pa rin umandar. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng langis. Tinanggal ko ulit yung spark plug. Tapos nilagyan ko ng konting langis yung kanyang butas ng spark plug kasi sa tingin ko ay ito yung madalas na problema ng mga scooter na loss compression itong kanyang motor kaya ayaw umandar kasi malakas pa naman yung kuryente at bago na yung kanyang spark plug at saka spark plug cap. Sinubukan ko, pinandar ko siya, in-start ko at umandar naman yung itong kanyang motor. Kaya nasabi ko na loss compression talaga kasi napaandar ko nga, binuhusan ko naman ng langis yung butas ng kanyang spark plug. At nang napaandar ko, napakinggan ko na napakaingay yung kanyang motor. Merong makalampag sa loob at malagatak na tunog na napakaingay pala. Naubusan ito ng langis. Tiningnan ko yung kanyang oil gauge cap, wala na talagang langis, hindi na nababasa yung kanyang dulo ng kanyang oil level gauge. Kaya ang ginawa ko ay pinaalam ko sa may-ari na kailangan ng i-top overhaul itong kanyang motor kasi maingay na yung kanyang makina at saka hindi niya mapaandar kapag hindi na buhusan ng langis ang butas ng kanyang spark plug. Kaya ibig sabihin nag-loss compression na yung kanyang motor, itong kanyang piston at saka yung kanyang valves. Kaya kailangan nating i-top overhaul para makita natin yung nangyari sa loob. Baklasin ko lang muna itong lahat kasi yung ginawa ko na diskarte ay pang last option na yun. Basta kapag ganito yung nangyari sa isang motor, tatlo lang kasi yung titingnan natin, yung kuryente, gasolina or fuel system, tsaka yung kanyang compression. Kapag ayaw umandar, tatlo lang yung titingnan natin. At kapag malakas yung kuryente at ayaw pa rin umandar, titingnan natin yung compression. Kaya binuhusan natin ng langis yung butas ng kanyang spark plug para mapaandar natin kahit na nag-loss compression. At ito na mga lods, mga amigo, natanggalan natin saka itong kanyang bore. Meron ng malaking kayod
meron ng tama dito. Napakalaki na ng kanyang kayod dito sa kanyang buhok. Marami ng gasgas. Tapos dito sa kanyang piston, marami rin itong tama at saka gasgas. At meron ding kayod, napakalaki. Tiningnan ko yung kanyang connecting rod. Inalog ko ito pero okay pa naman yung connecting rod. Kaya pala napakaingay kasi meron ng tama yung kanyang piston. Nag-stack up na. Kaya papalitan natin ito ng bagong piston at saka buhok. Saka papalitan na rin natin ng valve seal. Ayun mga lods, ito na yung bagong cylinder block. Kabit na natin. Ito na yung luma. Meron ng kayod. Tiger yung brand yung kakabit natin ngayon. Ito yung bagong block set. Sama na rin yung piston ring. Ayan. Tsaka piston pin. Baliktarin na natin para madali. Iingay. Ayan. Ito na yung bagong piston. Wala pa itong kasamang gasket na lods. Halagang 2,000 plus. Tapos piston pin. Buti na lang meron siyang kasamang piston pin lock. Ayan. Piston ring. At ito na yung bagong block. Meron siyang tatak na Y1 dashboard. Ayan. Napakaganda. Meron pa siyang nakalagay na Tiger. 155 cubic centimeter to feet. Ayan yung tatak niya. Napakaganda pa rin itong Tiger na brand. Tapos yung pinaka-importante dito sa loob, ayan, naka cross cut po yung texture nya dito sa loob, tulad ng iba na parang salamin, makintab. So dito cross cut siya. Tingnan natin yung tatak ng original na Y122, yung original, yung sa stock niya. Dito Y1 dashboard. Ayan. Ayan, kabit na natin. Pagkabit nito, unahin natin itong piston pin lock. So itong parang meron tuldok dapat sa bandang exhaust pipe siya, bandang baba. Dito natin ikabit sa bandang kanan. Ikabit ito piston pin, piston rings. Piston rings. Dito na naikabit na natin yung piston pin lock. Ayan. Dito siya banda sa bandang kanan. Mamaya dito na naman bandang kaliwa. Dito na yung ganyang piston pin. Dito na naikabit ko na yung kanyang oil ring. Tapos first ring, second ring. Ayan. Ikabit na natin to. Yung kanyang piston dito sa kanyang connecting rod.
Tapos ito na yung isang pin lock. Ito yung kabit yung pin lock. Lagyan muna natin ng basahan. Hindi siya tumalsik dito sa loob. Yung mga pinang-impis na malaglag. Hindi siya papasok dito sa loob ng makina. Dito lang sa basahan. Mapupunta. Safety first. Mga loads na amigo. Ikabit ko na yung kanyang lock, yung pangalawang lock. Ayos. Ikabit na natin. Sunod natin ikabit yung kanyang block mismo, kanyang block eh. Ayan. Bago pala natin ikabit, lagyan muna natin ng langis yung kanyang piston rings at saka piston. Ayan. Natin na i-grind yan, malinis na. Tapos dito naikabit na rin natin yung kanyang BB8 o variable valve actuator saka yung dalawang rockeran. Nako, na-delay pa yung trabaho natin, naabutan tayo ng ulan. Relax muna tayo mga lods na amigo kasi naaberya yung trabaho natin, naabutan tayo ng ulan. Hintayin na muna natin na kuminto itong ulan. Ngayon mga lods, mga amigo, tuloy tayo sa pag-assemble kasi huminto na yung ulan. Ulan na hapon sa inyong lahat. Time check 3 PM. Ikabit ko na yung kanyang cylinder head. Tapos nalagyan ko na rin ng gasket. Nalagyan ko ng tali yung kanyang timing chain para hindi siya malaglag at saka hindi mahirap may pasok dito sa kanyang cylinder head. At ito na, naikabit ko na lahat. Naikabit ko na yung kanyang hose dito para dito sa kanyang water pump at saka yung kanyang mga socket ng mga sensor. Naikabit ko na yung kanyang fuel injector at saka yung kanyang fuel tank. Naikabit ko na rin yung kanyang battery. Kaya ngayon subukan nating paandarin. Ayan, umandar na. Pakinggan natin. Ayan, napaka-smooth pa ng kanyang andar. Wala nang ingay. Hindi na makalampag. Ibig sabihin na ayos na natin. Okay mga lods, kung gusto nyo magpaayos sa akin personal, pwede nyo akong puntahan dito sa Motormeet. Katabi lang po ng Mr. DIY dito sa Santo Tomas, Tibalog. O pwede nyo akong tawagan sa
0965-620 kung meron kayong ipaayos na motor. Maraming salamat po. Ride safe sa lahat. Peace. I'm out.